Sirang mga bahay, gumuhong mga ari-arian at mga residenteng takot pang bumalik sa kanilang tirahan. Ganito ang iniwan ng magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Flores Island sa Eastern Indonesia madaling araw noong Sabado. Naitala ang lindol bago mag alas 5 ng umaga local time na may lalim na 15 kilometro. Nasa karagatan sa north coast ng Flores Island ang epicenter nito habang naramdaman ang pagyanig hanggang Dimas sa Sumbawa Island. Kabilang ang Manggaray at Sika sa mga lugar na matinding na pinsala. Aabot na sa 53 ang kumpirmadong nasawi dahil sa lindol habang mahigit 100 ang nasugatan. Ilan sa mga biktima ay natutulog ng matabunan ng gumuhong bahay at iba pang istruktura. Patuloy naman ang search and rescue operation para hanapin ang ilan pang posibleng nakaligtas sa sakuna. Mahigit 1,000 bahay ang napinsala sa Flores, kabilang ang hindi bababa sa 900 lubhang nasira. Mahigit 100 pampublikong gusali rin ang tinamaan, kabilang ang mga paaralan, government offices at health facilities. Kabilang dito ang Ruteng Regional Hospital sa Manggaray, kung saan gumuho ang ilang bahagi ng kisame ng operating room at mga klinik. Dahil dito, inilikas ang ilang pasyente at nilagyan ng makeshift medical tents ang labas ng ospital para magpatuloy ang paggamot sa mga pasyente. Sa East Manggaray, kitang-kita rin ang mga gumuhong bubong, bitak-bitak na pader at nagkalat na debris. Dahil sa pinsala, takot ang ilang residente na muling pumasok sa kanilang mga bahay. Karena itu perasaannya itu takut kalau kita sekarang kalau kita masuk ke dalam rumah dengan penuh kecemasan karena bangunan-bangunan yang sudah begitu bentuknya sudah pecah, sudah patah semua badan rumah, jadi kita takut juga masuk ke dalam rumah. Untuk sementara waktu masih mengungsi di luar. Sa Labuhan, Baho, nagtakbuhan din palabas ang mga guest mula sa isang napinsalang hotel. Ayon sa isang hotel guest, malakas at matagal ang pagyanig at kinailangan nilang hanapin ang emergency exit mula sa ikalimang palapag. Cukup keras, jadi duduk-duduk gitu. Saya kira ada yang bangunin apa gimana. Terus aku bangun, oh gempa gitu. Terus aku bangunin dia, kita keluar. Suaranya makin kenceng, terus kayak aku nggak pernah ngerasain gempa yang segininya. Biasanya kan gempa ya udah gitu, langsung hilang. Ini lama banget. Nasa 5,000 ang lumikas o napilitang iwan ang kanilang mga tirahan dahil sa lakas ng lindol. Marami ang nagpunta sa matataas na lugar matapos umurong ang tubig sa ilang baybayin at maglabas ng tsunami warning ang mga otoridad. May mga alon na umabot sa 1.6 meters sa ilang coastal areas. Nilift din ang tsunami warning makalipas ang humigit kumulang 3 oras. Pero pinayuhan pa rin ang mga residente na lumayo sa mga nasirang estruktura. Patuloy kasing niyanig ng mga aftershocks ang Flores. Mahigit 300 aftershocks ang agad na naitala. Kabilang ang malalakas na pagyanig na umabot sa magnitude 5.9, magnitude 5.6 at magnitude 6.1. Ilang oras matapos ang lindol sa Flores, isa pang magnitude 6.9 na lindol ang naitala sa Northern Sumatra. Ilang oras bago ang magnitude 7.7 na lindol, naitala rin ang pagbuga ng abong umabot sa humigit kumulang 5 kilometro mula sa Mount Ibo Volcano sa Halmahera. Matatagpuan ang Indonesia sa Pacific Ring of Fire, kung saan nagtatagpo ang mga tectonic plate kaya madalas makaranas ang bansa ng malalakas na lindol at volcanic activity. Samantala, nagpadala na ang pamahalaan ng 50,000 aid packages o nasa 275 tons na tulong para sa mga apektadong komunidad. Nagpadala rin ng mga helicopter, eroplano, naval vessel at search and rescue ships habang mahigit 3,500 militar at pulis ang idineploy sa mga apektadong lugar. Kabilang sa agarang kailangan ng mga evacuee ang pagkain, inumin, gamot, malinis na tubig, tent at kuryente habang patuloy ang pagtaya sa kabuuang lawak ng pinsala. Bago ang lindol sa Indonesia, ilang malalakas na lindol na rin ang naitala sa iba't ibang panig ng mundo ngayong taon. Noong March 24, magnitude 7.5 na lindol ang yumanig malapit sa Vanvao Island sa Tonga.
Makalipas ang halos isang buwan, magnitude 7.4 na undersea earthquake naman ang naitala sa Sanrico Coast sa northern Japan noong April 20. Pagsapit ng June 8, magnitude 7.8 na lindol ang tumama sa southern coast ng Mindanao sa Pilipinas na sinasabing pinakamalakas na lindol na naramdaman ngayong taon. June 24, dalawang magkasunod na malakas na lindol ang yumanig sa Venezuela. Magnitude 7.7 na sinundan ng magnitude 7.5 makalipas lamang ang 39 na segundo. Noong nakaraang Lunes lang, August 10, nang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ang Western Colombia malapit sa San Jose del Palmar sa Choco Region. At 5 araw lamang ang lumipas, August 15, magnitude 7.7 naman ang naramdaman sa Flores Island sa Indonesia. Sa gitna ng sunod-sunod at malalakas na lindol, patuloy ang paalala ng mga otoridad na manatiling alerto at laging maging handa sa posibleng panibagong pagyanig. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.